Good day, ladies and gentlemen! Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel na DJ Chico at sa ating Facebook channel or Facebook page na DJ Chico Arellano. Thank you so much po. At sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat sa YouTube channel natin. 41,000 na tayo, no? Pakisubscribe nyo naman po, paabutin natin ng 100,000. Galing sa Facebook, nasa 40,000 na rin tayo. Subscribe na po kayong lahat, mga kaibigan. Don't forget to click subscribe dahil magtatanong tayo o magbabasa tayo ng mga katanungan po ninyo. At kung kayo po ay interesado pang makalaman o ma-update sa mga katanungan po ng ating mga kababayan tungkol sa kanilang G-Gives, tungkol sa kanilang G-Loan, G-Gives at kung ano-ano pa, please click the like button at saka click the bell button para ma-notify po kayo once meron tayong bagong upload tungkol sa inyong mga Gcash katanungan. At ngayon, ang tanong na ito ay mula sa ating Facebook page na DJ Chico Arellano. Sabi dito, Sir, good day po. Bakit po ganon? First loan ko sa Gcash, 1,000 pesos. Second loan ko, 3,000 pesos. Wala pa po ako due date, fully paid ko na po si G-Loan. Then alam niyo po ba nagkaroon ng subject evaluation, 300 pesos lang ang pwede kong i-loan kay G-Loan. Good payer naman po ako, bakit po kaya ganon? Bago natin sagutin ang tanong na yan mga kaibigan, na-click nyo na ba yung subscribe? Pa-click naman po yung subscribe button para masagot na natin ang katanungan na ito, ha? So, simple lang ang kasagutan sa iyong katanungan, dear. Ang sagot sa tanong mo, ito na, nasa message mo na mismo. Ito, izo-zoom in ko po, ayan. Kasi, wala pang due date, fully paid mo na. Yun ang dahilan kaya bumagsak ang iyong G-Loan offer. Dahil nga, nag-fully paid ka na, wala pang due date. No? Ito kasing G-Loan na to, hindi siya kamukha ng ibang lending app, kamukha ng Digido, OLP, di ba, Bilis. Ito si G-Loan, kung kailan ka on time magbayad ahead of time, kung kailan ka nagpo-fully paid in advance, ini-expect natin, natataasan niya tayo dahil kumbaga para matutuwa siya sa atin, binabayaran natin kagad, di ba, good payer tayo. Ito hindi. Ang tinitignan dito ni Fuse Lending, ni G-Loan, yung ating disiplina sa pagbabayad. Kung 9 months mong kinuha yung loan na yan, dapat 9 months ka rin magbabayad. Tandaan mo yan, 9 months ka magbabayad. Wag kang mag-a-advance. Full payment. Ito, sinabi mo, fully paid mo na, wala pang due date. Wag unless otherwise. Unless merong offer sa'yo na i-settle mo na fully settlement. Kapag inoferan ka ni G-Loan, ni G-Gives na please settle, please fully pay your amount due dahil bibigyan ka nila ng panibagong offer, dun ka lang magpa-fully pay. Pero hanggat hindi ka ino-offeran, please lang, wag po kayong mag-advance full payment. Dahil hindi natin siya nadadala sa ganun, o hindi siya nadadala sa mga ganun, okay? So I hope all is well, I hope clear po yan. Kung bakit bumaba ang G-Loan offer sa inyo, ganun din sa G-Gives, dahil wala pang due date, fully paid mo na. Okay? So ganun yon. So ano pwede mong gawin? Pwede mong gawin, maghintay ka. Malay mo, tumaas yung 300 na yun, maging 1,000 ulit or 3,000. Maghintay ka lang kasi every week naman po nagkakaroon ng evaluation. Si Gcash, si G-Loan, si G-Gives, no? So, abangan mo lang yan. For the meantime, mag-cash in ka lang sa iyong Gcash wallet, mag-maintain ka ng mataas na average daily balance sa iyong Gcash wallet. Mga 1,000 to 5,000, tataas yung, para tumaas ang iyong credit score. Ganon din sa iyong G-Invest, G-Save, kargahan mo ng kargahan yan para naman tumaas ang iyong G-score. At iwasan mo ang pagka-cash out dahil yung pagka-cash out o send out ay mabilis makababa ng iyong G-score. No? So, kahit anong pataas mo, kung cash out ka naman ng cash out, bababa pa rin ang iyong G-score. Okay? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.